Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 7 oras na lang at tuluyan ang isasara ang kabaong ni Pope Francis, hudyat ng pagtatapos ng public viewing sa kanyang mga labi. Kaya naman lalong buhos ang mga nakikiramay sa St. Peter's Basilica. Halos 130,000 tao na yan mula ng unang araw ng viewing at nadaragdagan pa sa mga oras na ito. At hindi lang dito sa Vatican ang paghahanda para sa libing bukas, kundi maging sa Basilica of St. Mary Major, kung saan nanguna sa panalangin si Luis Antonio Cardinal Tagle. Ang puntod na paglalagakan sa People's Pope, sulyapan po sa pagtutok ni JP Soriano. Dahil huling araw ng public viewing, lalong halos walang patid ang buhos na mga nais masilip at magpugay sa mga labi ni Pope Francis. Alas 5 ng madaling araw pa lang ay binuksan na ang St. Peter's Basilica kung saan siya nakalagak. Matapos lang ng 3 oras na pagsasara, alas 2:30 ng madaling araw. Mula ng unang araw ng public viewing, ay halos 130,000 tao na ang dumaan sa Basilica para magpugay sa People's Pope. Lahat nagtiis kahit pamaginaw at inaabot ng hanggang 4 na oras ang pila sa ilang punto. Inaasahang madadagdagan pa sila, lalo na sa mga galing sa Italy ngayong Biyernes dahil sa holiday roon. Marami rin ang hahabol dahil alas 8 ng gabi rito o alas 2 ng madaling araw oras sa Pilipinas ay isasara na ang ataol ni Pope Francis. Ang rite of sealing of the coffin, pangungunahan ni Kevin Cardinal Farrell, ang Cardinal Camerlengo o mamamahala sa Vatican habang sede vacante o bakante pa ang posisyon ng Santo Papa. Pero bago pa yan ay naghahanda na ang Basilica of St. Mary Major kung saan ililibing ang Santo Papa bukas. Doon ay pinangunahan ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang pang-4 na gabi ng pagdarasal ng Rosaryo. Binanggit din doon ni Cardinal Tagle na ipanalangin ang kaluluwa ni Pope Francis at ipaubaya ito sa mga kamay ng Salus Populi Romani ang imahe ng Birheng Maria na nasa Basilica kung saan laging nagdarasal si Pope Francis noong nabubuhay pa siya. Ilalagak ang labi ng Santo Papa sa isang puntod na gawa sa marmol na mula sa Italian region na Liguria kung saan mula ang lolo't lola ni Pope Francis. Ibinilin niya yan. Gayon din ang pagtiyak na nasa lupa ang puntod na dapat ay simple lang at walang ornamentasyong maliban sa katagang Franciscus na Latin ng kanyang papal name. Bago ihimlay roon ang labi ng Santo Papa ay may funeral mass muna sa St. Peter's Square bukas na siyang tanda ng simula ng Novembriales, ang tradisyon ng 9 na araw na pagluluksa at mga misa para sa kaluluwa ng Santo Papa. Magsisimula ang misa alas 10 ng umaga sa Vatican o alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas bukas. Inaasahang tatagal ang funeral ng mahigit 2 oras. Sa linggo ng umaga naman bubuksan sa publiko ang puntod ng Santo Papa. Sa gitna ng paghahanda ay isinagawa rin ng College of Cardinals ang ikatlo nilang General Congregation kung saan nanumpa na sila kaugnay ng pagiging sekreto ng magaganap sa conclave o yung pagpili ng susunod na Santo Papa. May iba na ring napagkasunduan bagamat hindi patiya ang eksaktong petsa ng conclave na posibleng masimulan bago ang May 6. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Silipin naman po natin ang mismong paghahanda dito sa St. Peter's Basilica kung saan hindi lang pwesto ng mga makikiramay ang inayos kundi pati mga medical tent. Pati pagdating ng mga world leader pinaghahandaan ng iba't ibang embahada. Kasama na rito sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos na nakarating na dito sa Roma.
Dito sa harap ng St. Peter's Basilica, puspusan na ang paghahanda para sa funeral mass ni Pope Francis na dadaluhan ng daang-daang world leader. Nandito po tayo ngayon sa St. Peter's Square at sa isang kanto nitong plaza, makikita natin itong scaffolding na itinayo para sa mga miyembro ng media na magko-cover sa funeral mass ni Pope Francis. At eto naman sa isang kanto ng St. Peter's Square, itong area kung saan nagkumpul-kumpulan ang mga broadcast journalists mula sa iba't ibang panig ng mundo. At eto naman sa isang bahagi ng St. Peter's Square, makikita natin itong mga puting tent na ito. Ito yung mga medical tent. May mga paramedic dyan para magbigay ng paunang lunas sa mga nangangailangan nito. Binisita rin namin ang Philippine Embassy to the Vatican na ilang hakbang mula sa St. Peter's Basilica. Having met Cardinal Tagle several times here, I know that he is deeply saddened by the loss of Pope Francis, who I believe is not just a boss technically, but I guess a personal friend, somebody who I think medyo similar talaga yung kanilang mindset and approach. We share his sadness in the passing of a friend and a mentor. Ibinahagi sa amin ni Ambassador Myla Makahilig ang naging impact ng Santo Papa sa buhay niya. For me personally, of course, the most memorable will be the time that I presented my credentials to him as the Philippine Ambassador to the Holy See. And this was in November of 2021. One thing for certain is you'd really feel that he's such a kindly gentleman, yung tunay na lolo. No? That encounter in 2021 was a happy occasion for me personally. It's my first assignment as an ambassador. I had my family with me, and si Pope Francis was very kind and very generous in his time when we were presented to him. Maging ang ibang staff sa embassy, sobrang na-appreciate ang pakikipagkamay sa bawat isa sa kanila tuwing may diplomatic function sa Vatican. Sa ngayon, abala ang opisina nila sa paghahanda para sa pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos na kabilang sa mga leader na magbibigay pugay sa mahal na Santo Papa. Dito po naman sa atin, sa Pasig, nabulabog ang mga tao sa isang establishmento kasunod ng pagdampot ng mga armadong lalaki sa isang Chinese. Pero ang inakalang kidnapping, lehitimong operasyon pala ng immigration at ng militar. Ikinagulat yan ng PNP dahil wala umanong koordinasyon sa kanila. Ang sagot ng mga sangkot na ahensya sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Nagsitakbo ang mga armadong lalaking ito papasok sa isang establishmento sa San Antonio, Pasig City kagabi. Habang naka-full battle gear ay nagpaputok ang mga ito. Maya-maya pa, may isinakay na sila sa puting van. Dahil nabulabog ang mga tao sa lugar, napasugod ang mismong hepe ng NCRPO na si Police Major General Anthony Aberin. Nagulo po yung lugar po na yon na talagang ang pagkakaalam po ng marami ay talagang may kidnap po. Iniwan pa nila yung escalade na Alam mo yung pagkakuha ng tao, iwan yung sakyan tapos takbo na sila. Pero napag-alamang, nag-operate lang pala sa lugar ang Bureau of Immigration at Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Ang target, isang hinihinalang Chinese national. May mission order na issued by the BI. Yung mga violations ng yung alleged Chinese national doon ay mga falsifications, fraudulent representations, at saka dual citizenship. Ang masaklap po kasi nito is wala pong proper coordination na nangyari. And based on the records from the RTOC, ang nag-coordinate lang po is yung BID. Wala pong sinasabi doon na may kasama silang armed component coming from ISAF. Sabi ng Bureau of Immigration,
May operasyon nga sila kasama ng AFP at NBI kung saan inaresto ang Chinese sa si Lu Changku na nagpapanggap daw na Pilipino at gumagamit pa ng Philippine passports at driver's license. Nakatanggap din ang Bureau ng ulat mula sa intelligence authorities na nagmamay-ari si Lu ng financial holding company na may 47 subsidiary at halos 100 real estate properties malapit sa anilay mga critical national infrastructure. Kaya banta sa national security. Nakatakdaan nilang kasuhan si Lu ng undesirability. Today, nagkaroon po ng coordination ang BI at saka NCRPO about it. Nakikita naman nila yung importance ng ginawa natin na paghuli doon sa isang illegal area na nagpapanggap na Pilipino na may mga concerns ang AFP na maaring may involvement sa espionage activities. Palaisipan sa mga pulis kung bakit nagpaputok ang mga taga-ISAF na nag-operate sa Pasig kagabi. What prompted them to fire those shots na sa tingin natin medyo marami. Naka-recover po yung soko po natin ng mahigit 28 cartridge po ng 5.56 mm rifle po. At nang matapos, hindi man lang din daw nagsabi sa mga pulis. Wala man lang nihoy-nihoy na sinabi nila na ito legitimate operation ng ganito or dumaan lang sana sila sa nearest police station para hindi po kami nababahala. It's a good thing na hindi na encounter ng SAF kasi immediately after the incident, nag-put up po tayo ng dragnet operation sa lahat ng mga choke points. At karon po ng misencounter, yun po yung iniwasan natin. Bagamat kinumpirma na raw ng ISAF sa kanila na nagkaroon ng legitimate operation, patuloy pa rin nila itong iniimbestigahan at maaari silang magsampa ng criminal charges sa kanilang partner agencies. Nasa custodial facility na ng BI ang target personality na kinuha kagabi. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng ISAF tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Pinaiimbestigahan na ng Pangulo ang umano'y mga indikasyong nakikialam ang China sa eleksyon sa pamamagitan ng pagsuporta o paninira sa ilang kandidato. Ibang paraan ng pakikialam naman ang binanggit ng COMELEC na nasasagap ng intel community. Itinanggi naman ng China ang alegasyon. Nakatutok si Mark Salazar. There are indications, Mr. Chairman, that information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. Pahayag ng National Security Council sa Senado kahapon, may indikasyong nakikialam ang China sa 2025 elections sa pamamagitan ng pagsuporta o paninira sa ilang kandidato. Nakarating na ito kay Pangulong Bongbong Marcos at pinaiimbestigahan na ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro. Ito po ay talaga nakakaalarma at paiigtingin pa po natin ang sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung ano man ang katotohanan patungkol po dito. Pero sabi ngayon ng China Foreign Ministry, sumusunod ang China sa prinsipyo ng hindi pakikialam sa anilay domestic affairs ng ibang bansa. Wala rin anila silang interes sa pakikialam sa eleksyon sa Pilipinas. Para sa Commission on Elections, totoo at seryoso ang banta ng sinasabing foreign intervention sa eleksyon. Bagamat wala itong tinukoy na bansa. Hindi rin tungkol sa paninira o pagsuporta sa kandidato ang tinukoy ng COMELEC at hindi rin pagsabotahe sa mismong eleksyon. Ang nasasagap-aniya ng intelligence community na paggalaw ay pagsabotahe sa integridad ng resulta ng eleksyon. Yung ating intelligence community ay mga ilang linggo na kaming kinakausap. Kaya yung nabanggit kahapon ng ating Deputy Director General ng National Security Council, hindi po iba sa amin yon. Ngayon pa lang, sinasabi na dadayain ang halalan. Pag hindi ito yung expectation na lalabas na resulta, dinaya ang halalan. Binanggit din niya ng COMELEC chairman sa pagharap sa Association of World Election Bodies. According to our intelligence community, foreign intervention will be present this coming election. And because of that, we will be needing your guidance, your support. Kabilang din sa pag-uusapan kung paano hahabol sa teknolohiya ang mga election bodies
para makalaban sa high-tech interventions. Isa dun sa mga nakadetalye ay yung mismo mga issue ng hacking. Pagdating naman sa misinformation at disinformation, aminado ang COMELEC na wala silang resources, pero may paraan para lumaban. Diba lagi natin sinasabi, dapat totoo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tila may pahaging si Vice President Sara Duterte nang dumalo sa pagtitipon sa Maynila kahapon. Tanggalin ko lang po yung seal ng aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Sinabi yan ng bise sa isang campaign rally sa Tondo kahapon. Tinanong siya roon kung hudyat ba ito sa kanyang pagtakbo sa eleksyon 2028. Matagal na rin tayo magkasama lahat. Matagal na rin ako nakikita ng sambayanan sa national stage. So, naiintindihan na nila kung ano yung joke at hindi joke. Sugatan ang mahigit 40 sakay ng isang pampaserong bus matapos bumangga sa isang arko sa La Union. Ang pagsagip sa kanila sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Pahirapan ang pag-rescue sa mahigit 40 pasahero ng bus ng Scarlet J Transport na bumangga sa arko ng Barangay Libi sa Burgos, La Union. Ang driver at konduktor naipit sa unahan at nadaganan ng mga pasahero at upuan. 41 ang sugatan. Mula Baguio, bumabiyahe ang bus papuntang La Union nang mangyari ang disgrasya pasado alas 6 ng gabi kahapon. Doon sa banda na kaliwan doon, ganun, tapos pabilis na pabilis yun. Naipit din ang pintuan ng bus kaya sa nabasag na bintana sa likod ng bus, lumabas ang mga pasahero. Isinugod sa iba't ibang ospital ang mga nasaktan. Base sa paunang investigasyon, posibleng nagka-mechanical failure ang bus kaya nag-overshoot o lumampas sa kurbada at sumalpok sa arko. Naglabas na ng show cause order ang LTFRB para pagpaliwanagin ang operator. And upon verifying the records of the bus, yung franchise nga nun is with us. So may prangkisa. So kapag ka mechanical defect yan, talagang kapabayaan yan ng operator. The operator failed to exercise utmost due diligence to determine the roadworthiness of their units. Naglabas na rin ng show cause order ang LTFRB sa First Forwarders Co. Inc., ang kumpanyang may hawak ng prangkisa para sa truck na sangkot sa karambola sa Marikina nitong Miyerkules ng gabi. 3 ang patay, habang 10 naman ang sugatan sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Pope Francis bukas ang mga pagtitipon ng mga kardinal mula sa buong mundo para pag-usapan ang tatahaking direksyon ng Simbahang Katolika. Ika-4 na General Congregation ang naidaos na kanina. Bahagi ng pagkilala nila sa isa't isa bago ang conclave kung saan pipiliin ang susunod na Santo Papa. Ang proseso ng tradisyon na yan ng Simbahang Katolika sa pagtutok ni Maki Pulido. Sa araw ng libing ni Pope Francis bukas, sisimula ng opisyal na panahon ng pagluluksang tinatawag na Novembiales, Latin para sa mga salitang 9 na araw. Magpupulong ang mga kardinal sa buong mundo sa Paul VI Hall sa Vatican City. Pinag-iisipan nila at pinagninilay-nilayan ano na yung estado ngayon ng mundo, ano na ang misyon ng simbahan sa ngayon, at anong uri ng Santo Papa ang kakailanganin para mamuno sa simbahan sa panahon ngayon. Pagkatapos ng Novembiales, maaari nang isagawa ang conclave kung saan ihahalal ng College of Cardinals ang susunod na Santo Papa. Ang conclave ay hindi to katulad ng eleksyon sa Pilipinas, no? Na may bigayan ng ayuda, may kampanya, may alyansa, no? If you look at the conclave, no? It's actually an extended prayer.
Hindi pa naitatakda ang petsa ng pagsisimula ng conclave pero maaari itong magsimula sa pagitan ng May 6 at May 12. Merong 252 cardinals sa ngayon pero 135 lamang ang maituturing na cardinal electors. Sila yung mga kardinal na wala pang edad 80 anyos. Ang salitang conclave hango sa Latin na cum clave o with a key sa Ingles. Dahil pagpasok ng mga kardinal sa Sistine Chapel, ikakandado ang pinto at hindi na sila magkakakontak sa labas. Sikreto rin ang magaganap na botohan. One of the first things na ginagawa ng mga kardinal is to make a vow of secrecy. So lahat ng mga lumalabas na balita under pain of papal punishment. Halimbawa, pari ako, tapos if I violate that vow, pwede akong tanggalan ng, for example, ng faculty na magmisa. Suot ang kanilang worship attire, boboto ang mga kardinal ng hanggang 4 na beses sa isang araw. I think may discussions, no? Pero definitely walang kampanya. Kailangan ng 2/3 ng boto o boto ng 70 kardinal. Isa-isa sila, they will go in front of the altar and then drop their ballot in a container, no? Pagkatapos, there are 3 cardinals who are assigned to scrutinize the votes. Babasahin ng pangatlo kung sino. Tinutuhog yung mga balota. After that, i-announce yung natali, yung balota ng bawat kardinal kung saan isinusulat nila yung pangalan ng binoto nila, binibilang, tapos sinusunog. Yung pinagsunugan nun, yun ang lumalabas na smoke doon sa chimney ng Sistine Chapel. Kung hindi naabot, itim na usok ang lalabas sa chimney ng Sistine Chapel at tuloy ang botohan. Kapag puti ang usok na lumabas, Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. ang ibig sabihin, Habemus Papam, Latin para sa We Have a Pope, at may napili ng bagong Santo Papa. Ang paghirang ng Santo Papa ay hindi makataong politika, kundi hinihirang ng Espiritu Santo. No? So it's the Holy Spirit that leads the minds and the hearts of the cardinals towards the selection of the new Pope. Itong panahon ngayon ng Novemdiales, ipagdasal natin mga kardinal. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! From Lilet Matias, attorney at law, to mga batang riles, ang character ni Joe Barry na mapapanood muli sa telebisyon para magtanggol sa mga pinagdamutan ng hustisya at karapatan. Makichika kay Aubrey Carampel. Jimmy! Abuli mo! Uy! Abuli mo! Hala, kapit! May paparating na bagong kakampi ang mga batang riles. Ang little lawyer with the big heart na si Attorney Lilet Matias. Ang karakter ni Kapuso star Joe Barry na napanood sa GMA Afternoon Prime series na Lilet Matias, Attorney at Law. Excited daw si Joe na mag-crossover si Attorney Lilet kahit pa natapos na ang kanilang serye. Kaya pala hindi ako makabitaw kasi meron pa pala. Bagong set pero very familiar pa rin daw kay Joe ang role. Kaya handa na raw siya sa kanyang hahawakang bagong kaso. Ganun naman siya lagi, di ba? Yung pinagdatanggol niya yung mga nasa tama. Si Miguel Tan Felix na gumaganap as Kidlat natuwa sa story development dahil sa hatid na pag-asa nito sa mga taga-Sitio Liwanag. So yung mga taong pinagdadamutan ng karapatan, ng mga hustisya, siya yung magtatanggol. Nandyan si Attorney Lilet para ipaglaban kami. Speaking of Lilet Matias, inalala naman ni Joe ang mga panahong nakasama ang superstar na si Nora Honor sa pinagbidahang serye. Ito ang huling TV guesting ng superstar, kaya raw mabigat para kay Joe ang biglang pagpanaw ng itinuring niyang nanay sa industriya. Si Ate Guy ang gumanap din niyang Nanay Nelia sa una niyang pinagbidahang serye na O Nanay. Nalungkot ako talaga kasi yun nga, sinabi ko rin po yun sa kanya na napakalaki ng contribution niya sa career na meron ako ngayon. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.